At sa pagpapatuloy ng ating recap, noong 1850s ay nakilala na si Ginga, na ngayon ay tinatawag ng Ginga bilang isang mahusay na demon hunter. Isang araw ay ipinatawag siya ng isang mayamang lalaki para sa isang espesyal na misyon. Ipinakilala ng lalaki si Ginga sa kanyang katulong na si Zinji at sinabi sa kanya na maaari siyang magtanong kay Zinji para sa karagdagang detalye tungkol sa trabaho. Pagkatapos noon ay umalis na ang lalaki sa silid at bumati si Zinji kay Ginga at tinanong kung gaano na karami ang alam niya. Ikinwento ng lalaki kay Ginga ang tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na si Natsu at kung paano niya gustong protektahan ito mula sa isang demonyo na kamakailan lang ay lumitaw. Pero may kaunting dagdag pa pala sa kwento at sa madaling sabi ay magiging bodyguard si Ginga ni Natsu. Simula nang mag-13 years old si Natsu ay binanggit niyang lagi siyang may naririnig na demonyo sa labas ng kanyang kwarto. Paulit-ulit na binanggit ng demonyo ang mga katagang ibalik mo sa akin ang aking anak, kaya naman takot na takot si Natsu na baka dukutin siya ng demonyo. Habang pinag-uusapan siya ay biglang pumasok si Natsu sa silid na galit at hinahanap si Zinji. Napansin niya si Ginga na nakaupo roon at inisip agad na siya ang bodyguard na sinabi ng kanyang ama na kukunin niya. Pero nang magpakilala si Ginga ay pinutol agad siya ni Natsu at ayaw niyang may kinalaman sa kanya at sinabi niyang umalis na agad dahil halata raw na isa lamang siyang manloloko na nagkukunwaring isang demon slayer. Sinubukan ni Zinji na kumbansihin si Natsu na si Ginga ay isang tunay na demon slayer dahil nagpakahirap ang kanyang ama para hanapin ito, pero tumanggi si Natsu na makinig at iginiit na palayasin ni Zinji si Ginga. Kinagabihan ay nagising pa rin si Natsu sa kanyang kama dahil natatakot siya na baka bumalik ang demonyo. Dumating si Zinji at naupo sa labas ng kanyang pintuan para mapakalma siya at mas mabuti sana kung nandoon si Ginga. Pero dahil pinalayas siya ni Natsu si Zinji na lang ang kailangang gumanap bilang kanyang bodyguard. Hindi sigurado si Zinji kung gaano siya kaimportante sa laban kontra demonyo kaso para mapakalma si Natsu, nangako siya na magbabantay siya hanggang umaga para makatulog siya. Masaya si Natsu na may nagbabantay sa kanya pero nalungkot siya nang marinig na nagdududa pa rin si Zinji kung may demonyo talaga, ganun din kasi ang ginawa ng kanyang ama kaya raw siguro kumuha pa ito ng isang nakakahinalang samurai para pumatay ng demonyo. Hindi rin sigurado si Zinji kung naniniwala ang ama ni Natsu sa mga demonyo, pero tiyak niyang seryoso itong pinuprotektahan si Natsu at mahal na mahal siya ng ama niya kahit hindi sila magkadugo. Biglang narinig ni Natsu muli ang tinig ng demonyo at kinilabutan siya. Nagmakaawa siya kay Zinji na tulungan siya pero halos kasing laki rin ng takot niya ang nararamdaman ni Zinji. Nang makita ni Zinji ang demonyo ay sinabi niya kay Natsu na manatili ito sa kanyang kwarto habang siya ang bahala, kahit hindi niya alam kung paano tatalunan ang nilalang na iyon. Bago pa man siya maabot ng demonyo at biglang naputol ang braso nito si Ginga pala ang dumating. Tinanong muna ni Ginga ang demonyo kung sino ito pero nang hindi ito sumagot, pinutol niya ito sa kalahati gamit ang isang iglap ng kanyang espada. Bumagsak ang demonyo sa sahig at naging itim na usok kaya't ligtas na muna sina Zinji at Natsu. Napansin ni Natsu na si Ginga ang samurai na pinalayas niya kanina at humarap si Ginga sa kanya at tinanong kung iniisip pa rin ba niya na siya ay isang scam artist. Tinanong naman ni Natsu kung patay na ba ang demonyo pero ang pagpatay sa demonyo ay hindi ganoon kadali. Sa mundo ng Genius Experience ang isang demonyo ay tunay lamang na namamatay kapag nagiging puting usok ito, dahil naging itim ang usok ng demonyo ay tiyak na babalik pa ito. Kinabukasan ng umaga ay formal na nagpasalamat si Zinji kay Ginga sa pagsasagip sa kanila kagabi, at dahil babalik pa ang demonyo nakiusap si Zinji kay Ginga na manatili pa ng isa pang gabi, pumayag si Ginga at sinabi niyang ikalulugod niya ang tumulong pero may ilang tanong lang siya tungkol kay Natsu. Mula nang marinig niya ang sinabi ng demonyo na ibalik mo sa akin ang aking anak, naging curious siya kung may kwento sa likod noon at ipinaliwanag ni Zinji na ang tunay na magulang ni Natsu ay bahagi ng pinalawak na pamilya ng boss, pero matagal nang pumanaw ang mga ito. Kaya inampun siya ng boss at pinalaki na parang sariling anak at kung nag-aalala si Ginga ay siniguro ni Zinji na imposibleng si Natsu ay isang demon child, kung totoo iyon na hindi kailanman iisipin ng boss na ampunan siya. Sinabi pa ni Zinji na pinatay ng mga demonyo ang asawa ng boss at pagkatapos noon ay tumakas ang anak ng boss at hindi na muling nakita. Dahil dito ay sinisisi ng boss ang lahat ng nangyari sa kanyang pamilya sa mga demonyo, kaya't galit na galit siya sa lahat ng klase ng demonyo at kinagabihan habang naghahapunan si Natsu at ang kanyang ama, tinanong siya nito kung maayos ba ang lahat kasama ang kanyang bagong bodyguard.
Sa una ay nagduda si Natsu kay Ginga pero matapos makita kung paano ito lumaban at sigurado na siya na totoo nga itong Demon Slayer, naging curious si Natsu kung bakit si Ginga ang napili ng kanyang ama at ipinaliwanag ng kanyang ama na may mga kumakalat na balita na maraming demonyo ang gumagala sa Idito kamakailan. Kasabay nito ay may mga bulong-bulungan din tungkol sa isang lalaki na kayang pumatay ng kahit anong demonyo sa isang hampas ng espada, basta't nababayaran siya at personal na sinisiyasat ng kanyang ama ang mga balitang ito, kaya alam niyang walang mas hihigit pa sa pagkuha kay Ginga bilang bodyguard ni Natsu. Masaya si Natsu nang marinig niya na seryoso talaga ang kanyang ama sa pagtanggap ng kanyang mga reklamo tungkol sa demonyo, dahil ang pagmamahal ng kanyang ama ang pinakamahalaga sa kanya. Simula nang ampunan siya ng kanyang ama at naging masaya na si Natsu. Pero sa kabila ng lahat ay palagi pa ring pinapahirapan si Natsu ng masasamang chismis na pinapakalat ng mga tao tungkol sa kanya, kinagabihan habang nakaupo sina Zenji at Ginga sa labas ng kwarto ni Natsu at ayon sa plano, bigla na lang lumabas si Natsu at tinanong si Ginga kung ano ang pangalan niya. Hindi niya kasi pinayagan si Ginga na magpakilala noon at ngayon, dahil mataas ang tingin ng kanyang ama kay Ginga ay napagdesisyonan ni Natsu na magtiwala na rin sa kanya, napansin ni Ginga na mahal ni Natsu ang kanyang ampon na ama na si Juho at normal lamang iyon dahil siya ang kumupkop at nagbigay kay Natsu ng tahanan. Lubos ang pasasalamat ni Natsu sa kanya at habang pinag-uusapan nila si Juho, tinanong ni Ginga si Natsu tungkol sa isang chismis na narinig niya at kaugnay ng nawawalang anak ni Juho. Pero bago pa niya maituloy ay sumigaw si Natsu at sinabi na wala siyang alam tungkol doon, halatang sensitibo pa rin ang paksa para sa kanya kaya nagpa siya si Ginga na huwag na muna ito pilitin upang hindi siya masaktan. Tinanong naman ni Natsu si Ginga kung posible ba para sa isang tao at isang demonyo na magkaroon ng anak, sumagot si Ginga na oo at posible, nagsimula tuloy mag-isip si Natsu na baka nga siya ang anak ng demonyong laging sumubok na kunin siya. Pero agad siyang sinigurado ni Ginga na hindi siya kaano-ano ng demonyong iyon. Tinanong ni Natsu kung paano siya nakakasiguro at ipinaliwanag ni Ginga na may kaunting kasaysayan siya sa demonyong iyon kaya alam niyang hindi ito ang kanyang ina, maraming paraan para magkaroon ng demonyo sa mundong ito at maaaring manggaling ito sa dalawang demon parent, sa isang tao at isang demonyo o sa mas bihirang kaso, maaari ring mabuo ang isang demonyo mula sa wala. Ang mga ganitong klase ng demonyo ay nabubuo mula sa matinding emosyon, lalo na sa negatibong damdamin at kapag ang mga negatibong emosyon ay nagsama-sama sa isang tao, maaari itong makabuo ng isang demonyo na tulad ng nilalang na ito. Biglang nanlumo si Natsu nang muling makita ang demonyo at kalma namang lumapit si Ginga at tinanong ang demonyo kung ano ang pangalan nito, pero mukhang hindi matalino ang demonyo para maintindihan ang sinasabi ni Ginga at agad itong sumugod sa kanya. Pinalo lang ito ni Ginga sa mukha at ipinapadapa sa lupa at sumigaw si Zenji kay Ginga na pabilisin na ang pagpatay sa demonyo, pero sinabi ni Ginga na kung papatayin niya agad ang demonyo at babalik lang ito, tinanong siya ni Natsu kung bakit kaya't ipinaliwanag ni Ginga na ang kanyang mga emosyon ang lumikha sa demonyong ito. Lumabas ang demonyo bilang tugon sa paniniwala ni Natsu na kung gagawa siya ng gulo na mas pagbibigyan siya ng pansin ng kanyang ama. Sa una ay ayaw maniwala ni Natsu pero habang pinapaliwanag ni Ginga at napagtanto niyang may katwiran ang lahat ng sinasabi nito. Ang totoo ay gusto lang talaga ni Natsu na ituring siya ng kanyang ama bilang isang tunay na anak, at bigla na lang may lumitaw na halimaw na parang sumasalamin sa kagustuhan niyang iyon at sinabi ni Ginga na ang tanging paraan para tuluyang mawala ang demonyo ay kung makontrol muli ni Natsu ang kanyang mga damdamin. Pero hindi alam ni Natsu kung paano niya iyon gagawin at ipinaliwanag ni Ginga na ang kailangan lang niyang gawin ay tanggapin ng totoo ang nararamdaman niya, maging tapat siya sa sarili niya at buong puso siyang nagmakaawa kay Ginga na patayin ang demonyo. Nag-isip si Natsu sandali at napagtanto niya na ang tanging gusto niya lang naman ay mahalin siya ni Juho bilang isang tunay na anak, pero inisip niya noon na hindi siya mahal ng ganong paraan kaya naniwala siyang kung aatakehin siya ng isang demonyo, baka doon siya mas bigyang pansin. Ngayon ay nakikita niya na ang mga pangit niyang emosyon ang nagbigay buhay sa demonyo at sa isang banda, ang demonyo ay isang bahagi niya pero sinabi ni Zenji na huwag siyang mag-isip ng ganoon, maaaring nagmula ang demonyo sa kanyang damdamin pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Alam ni Zenji na mahal siya ni Juho higit pa sa lahat sa mundo at mahal din ni Natsu si Juho ng ganoon, ang problema lang pareho silang hindi marunong ipakita ang nararamdaman nila. Sinabi ni Zenji na kailangan nang magsimula si Natsu na maging tapat sa kanyang nararamdaman,
pero nangakong palagi siyang nasa tabi niya para tulungan siya at nagbigay ito ng lakas ng loob kay Natsu para tuluyang bitawan ang pagdududa at galit sa sarili na nagluwal sa demonyo, kaya sinabi niya kay Ginga na patayin na ito ng tuluyan. Pagkarinig ni Ginga sa mga salitang iyon at hinugot niya ang kanyang espada at tinataga sa kalahati ang demonyo, ngayong pagkakataon at ang katawan ng demonyo ay naglaho bilang puting usok, kaya sigurado si Ginga na hindi na ito babalik. Gayunpaman kalaunan sa gabi habang nakabalik na sa pagtulog si Natsu, ang katawan ng demonyo ay nagsimulang magbuo ulit, inaasahan na ni Ginga na mangyayari ito at kung ang demonyo ay nabuo lang mula sa negatibong emosyon ni Natsu, dapat ay tuluyan na itong naglaho nang pinakawalan niya ang mga damdaming iyon. Ibig sabihin ay may emosyon ng iba na nahalo sa demonyo, at base sa kaalaman ni Ginga na iisa lang ang taong maaaring may ganitong kakayahan sa lugar na ito at ito ang yumaong asawa ni Juho. Ngayon na nawala na ang negatibong emosyon ni Natsu ay hirap na ang demonyo sa pagpapanatili ng anyo nito. Ang anak na tinatawag niya ay hindi si Natsu kundi si Susan at ang totoo, si Ginga ang nawawalang anak ni Juho at ang demonyo ay ang ina nila ni Susan. Sa pagiging tapat ay wala na ring gaanong malinaw na alaala si Ginga tungkol sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito, pero malungkot siyang ganito ang naging katapusan ng lahat. Ang tanging magagawa niya ngayon ay tapusin ang pagdurusa ng kanyang ina para makatawid na ito sa kabilang buhay. Kinabukasan ay naghahanda na si Ginga sa pag-alis at lumabas sina Zinji at Natsu para muling magpasalamat sa kanya sa lahat ng tulong niya. Sinabi ni Ginga na hindi na kailangan ng pasasalamat dahil nakuha na niya ang kanyang gantimpala at higit pa roon, ito rin ang paraan niya ng pagtutubos sa sarili at di maintindihan ni Natsu ang ibig niyang sabihin kaya't ipinaliwanag ni Ginga na ngayong tumanda na siya, na-realize niyang noong tumakas siya kasama si Susan. Naniwala siyang tama ang ginagawa niya pero hindi niya kailanman naisip kung paano nito naapektuhan ang kanyang ama o ang buong mundo. Hindi pa rin maintindihan ni Natsu ang lahat kaya't sinabi na lang ni Ginga na pahalagahan niya ang kabutihan na ipinapakita sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos noon ay naglakad na palayo si Ginga at ilang sandali ang lumipas, lumabas si Juho at tinanong ni Zinji kung bakit hindi niya pinasalamatan si Ginga. Pero sinabi ni Juho na hindi naman kailangan na mula pa nang dumating si Ginga, alam na niyang magagawa nito ang trabaho. Nagtaka si Zinji kung bakit ganoon ang tiwala ni Juho sa isang random demon slayer, pero sinabi ni Juho na normal lang para sa isang magulang na magtiwala sa sariling anak. Hindi pa rin na-figure out ni na Zinji at Natsu na si Ginga ay anak pala ni Juho at wala rin naman balak si Juho na ipaliwanag ito, kaya sinabihan na lang niya si Zinji na bumalik sa trabaho kung ayaw nitong madamot. Umalis si Zinji para gawin ang kanyang trabaho at nagsimula na ring umalis si Juho. Pero bago siya tuluyang umalis na may gustong sabihin si Natsu at tinanong niya si Juho kung mayroong siyang pwedeng gawin para makatulong. Nagtaka si Juho kung bakit siya nagtatanong at ipinaliwanag ni Natsu na sinabi sa kanya ni Ginga na dapat niyang suklian ang kabutihan ng kanyang ama. Natuwa si Juho na kahit papaano ay iniisip pa rin siya ni Ginga bilang isang mabuting tao. Subalit sinabi niya kay Natsu na hindi niya kailangang mag-alala sa pagbabayad ng utang na loob. Ang pinakamagandang paraan para mapasaya ng isang anak ang magulang ay ang mabuhay ng mahaba at masaya. Habang naglalakad si Ginga ay sandali siyang tumigil at tumingin sa mga dahon na nalaglag mula sa langit, saka siyang umiti at nagpatuloy sa kanyang paglalakad at lumaktaw tayo sa panahon taon 1853, sa loob ng isang maliit na kainan ay nagrereklamo ang chef tungkol sa pagiging agresibo ng mga banyagang barko sa baybayin ng Japan, habang ang emperador ay wala namang ginagawa tungkol dito. Tahimik lang na nakikinig ang isang waitress at walang imak habang kinukuha ang isang putahe para e-serve kay Ginga na naghihintay sa kanyang mesa. Pinuri ng may-ari si Afo dahil sa sipag nito at binanggit din niya ang kumakalat na balita tungkol sa isang serial killer na gumagala, na labis niyang kinababahala para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Ang hiling lang niya ay sana ay huwag lang nakatingala ang emperador at kumilos naman kahit minsan. Naisip ni Ginga na mas mabuting mag-ingat sa mga sinasabi at sumang-ayon naman ang may-ari, sayang naman kung masunog ang kainan niya na 10 araw pa lang nagbubukas. Ang mabuti na lang daw ay halos wala siyang binayaran sa dating may-ari at nakuha niya pati na rin ang mga gamit sa loob, habang pinag-uusapan ito at naupo ang lalaki sa mesa kasama ang nag-iisang customer niya, curious kung anong lasa ng pagkain para dito. Halos wala kasing pumapasok sa kanilang kainan pero si Ginga ay 5 araw nang sunod-sunod na bumabalik. Binalaan ni Afo ang kanyang ama na baka matakot ang tanging suki nila,
pero hindi naman nakita ng chef na may mali sa kanyang sinabi. Tinanong pa nga niya ang binata kung anong masasabi nito sa kanilang soba. Sagot ni Ginga na hindi naman masama dahil medyo simple lang at natawa ang may-ari sa katapatan ng binata at inamin na mas dahil sa passion siya naging chef, hindi dahil sa tunay na galing. Dahil doon ay tinanong ni Ginga kung ganoon pala at bakit pa siya nagbukas ng ganitong klaseng kainan. Sagot ng lalaki ay komplikado ang lahat at ang lahat daw ng tao may dinadala at base sa itsura ni Ginga, tila hindi rin naging mabait sa kanya ang nakaraan at tahimik na sumang-ayon si Gina. Matapos kumain ay tinanggap ng may-ari ang bayad na 16 man at napansin na mukhang may pera ang binata para sa isang Ronan. Curious siya kung paano ito nabubuhay at sagot ng seryosong customer, pumapatay siya ng mga demonyo kapalit ng pera. Natawa ang chef at akala niya ay biro lang pero napatango lang si Gina at tumayo na para umalis, pero bago siya makalayo ay sinamantala ng may-ari ang pagkakataon para balikan ang usapan tungkol sa mga demonyo. Ipinaliwanag niya na ang killer na nabanggit niya kanina ay sinasabing hindi gumagamit ng espada, lahat ng bangkay ay natagpuang wasak ang katawan at mas marami ang nawawala kaysa sa mga bangkay na natatagpuan. Posible raw na may paraan ang killer para mawala ang mga katawan at dahil dito, marami ang naniniwalang baka isa talaga siyang demonyo at tinanong ni Ginga kung saan huling nakita ang killer, naalala ng chef na ito'y sa may Adabashi. Sabat ni Afon na nakakatakot daw talaga ang buong pangyayari at nakiusap siya sa binata na mag-ingat sa paglalakad-lakad lalo na kapag gabi. Sumagot si Junior na masyado na siyang matanda para sa mga pangaral tungkol sa hindi paglabas sa gabi pero agad siyang sinagot ni Afon na ang mismong dahilan kung bakit kailangan pa niyang magpanggap na matured, patunay lang na hindi pa talaga siya ganoon katanda sa pag-iisip gaya ng akala niya. Kinagabihan sa ilalim ng maliwanag na buwan ay matyaga na naghintay ang Ronan sa isang pantalan sa Adabashi. Umaasang lilitao ang tinatawag na demonyo pero gaya ng madalas mangyari sa buhay, hindi palaging naaayon sa inaasahan ang mga bagay kaya't kalaunan ay tumalikod na lang siya para umalis. Biglang may sumigaw na babae at agad na tumakbo si Junior papunta sa pinanggalingan ng sigaw at dumating siya sa Cheianbashi Bridge, kung saan tumambad sa kanya ang karumal-dumal na tanawin na 3 bangkay ng mga lalaki ang nakahandusay sa dilim. Tumingin-tingin siya para hanapin ang salarin pero walang tao sa paligid. Napaluhod siya sa tabi ng mga bangkay para suriin kung paano sila pinatay. Ang unang pumukaw ng atensyon niya ay na puro lalaki ang biktima pero malinaw na babae ang sigaw na narinig niya. Walang babala at bigla siyang nasugatan sa tiyan pero wala siyang nakita. May mga hakbang na hindi nakikita ang mabilis na lumapit sa kanya at agad siyang naghanda at nablock ang unang atake ng kalaban, pero sinundan ito ng isa pang mas malalim na sugat sa kanyang likod at umatras ang hindi nakikitang kalaban, habang si Ginga ay duguan pero nakatayo pa rin at napabulong na interesante talaga ang abilidad ng demonyo. Sa kabutihang palad ay wala ng ibang tao sa paligid kaya't hindi na siya kailangang magpigil, kinuha niya ang kanyang anyong demonyo at ngayon wala na siyang dahilan para umatras. Muling umatake ang kalaban pero nadulas ito sa dugo sa lupa at dito sinamantala ni Ginga ang pagkakataon. Sinira niya ang sariling espada sa kalagitnaan ng paggalaw at ibinigay ang isang malakas na tagpa gamit ang kanyang katana. Mabigat ang naging sugat ng kalaban kaya't napilitan itong alisin ang pagiging invisible, humingi ito ng tawad at nagpakilala. Sinabi ni Ginga ang kanyang pangalan at hiniling malaman ang pangalan ng demonyo bago tuluyang tapusin ang laban. Tinawag ng nilalang ang sarili niyang Masek at itinaas ni Ginga ang kanyang braso at handang magpasabog ng huling atake, pero nagtaas ng 2 kamay si Masek bilang senyales ng pagsuko at sinabing wala talaga siyang balak makipaglaban. Sa katunayan ay napagkamalan lang daw niya si Ginga na siyang serial killer at ayon sa mga chismis, demonyo raw ang mamamatay tao kaya't hinanap niya ito sa pamamagitan ng amoy ng kapwa niya demonyo at napunta siya kay Ginga. Tinanong ni Ginga kung bakit isang demonyo ang maghahanap sa isang mamamatay tao. Bago sumagot ay inanyayahan muna ni Masek na maghanap sila ng mas ligtas na lugar para mag-usap. Dinala niya si Ginga sa isang tagong tirahan at nagbago ng anyo sa pagiging tao. Ayon sa kanya ay may ilang demonyo na kapag tumatanda ay nakakakuha ng anyong tao at namumuhay ng tahimik sa lipunan. Hindi raw nagsisinungaling ang mga demonyo pero marunong silang magtago ng katotohanan. Ganoon din daw ang mga tao gaya ni Ginga. Inalok niya ito ng murang inumin at siniguro niyang hindi ito may lason. Sagot ni Ginga at kahit may lason pa raw iyon ay hindi rin siya mamamatay kaya't uminom siya mula sa tasa at bilang pagsisimula ng magandang usapan,
ipinakilala ni Masek ang sarili bilang isang mahirap na tao na naninirahan sa eskinita. Dinagdag naman ni Ginga na isa rin itong demonyo na kayang burahin ang presensya kahit hindi siya ganoon kalakas. Tumatango si Masek at inamin na tinatawag siyang isa sa mga upper demons pero dahil lang iyon sa kanyang bihirang kakayahan, hindi dahil sa lakas at ang pagiging mataas na uri ng demonyo ay hindi nangangahulugang hindi ka pwedeng talunin ng mga itinuturing na mahina. Kahit pa ganoon ay nagdesisyon si Jinga na paniwalaan si Masek na hindi ito ang serial killer, hindi maintindihan ni Jinga kung bakit hindi siya pinatay agad ng lalaki kung talagang iniisip nito na siya ang may sala. Ipinaliwanag ni Masek na malalim ang galit niya sa totoong mamamatay tao at alam ng lahat ang tungkol sa mga nawawalang tao na gawa ng halimaw na iyon. Dito binanggit ni Jinga na may narinig siyang sigaw ng babae sa pinangyarihan ng krimen at kahit na hindi niya ito nakita, sinabi ni Masek na ang killer ay agad na pinapatay ang mga lalaki pero kinukuha niya ang mga babaeng kakilala niya. Ikinwento niya na ang kanyang asawa at si Hatso ay isa sa mga kinuha ng halimaw na iyon. Isa siyang mabait na babae na kahit alam niyang demonyo si Masek ay hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya, pero isang buwan na ang nakalipas ay bigla siyang nawala at makalipas ang 10 araw, natagpuan ang kanyang bangkay malapit sa ilog ng Kander. Base sa mga sugat ay kitang-kita na malupit ang inabot niya at hindi niya iyon karapat-dapat. Si Hatso ay isang mabuting tao na nakikisama sa lahat at nagawang mahalin ang isang demonyo gaya ni Masek. Hindi dahil sa gusto niyang magpanggap bilang tao kaya siya nagsuot ng anyong tao kundi para mas mahalin pa ang asawa niya, pero sa huli ang natira na lang ay ang matinding galit para sa halimaw na pumatay sa kanya sa napaka-brutal na paraan. Dahil dito ay gusto ni Masek na siya mismo ang pumatay sa mamamatay tao bilang paghihiganti, kaya nakiusap siya kay Ginga na huwag nang makialam at siya raw ang tatapos sa kriminal na iyon gamit ang sarili niyang espada. Pero tumanggi si Ginga na ang pumatay ng mga demonyo ang kabuhayan niya, nang napagtanto ni Masek na hindi na mapipigilan si Gina at iminungkahi niyang maghiwalay sila at hanapin ang kriminal sa magkaibang bahagi ng lungsod, habang patuloy na nagbabahaginan ng anumang impormasyon. Ang hiling lang niya sana raw ay hayaan siya ni Gina na siya ang tumapos sa lahat. Tinanong ni Gina kung ang paghihiganti ba talaga ang gusto ni Masek dahil sa pagdududa sa motibo nito kundi dahil kahit demonyo man o tao ang kriminal, hindi mababago ang bigat ng konsensyang dadalhin ni Masek habang buhay. Simple lang ang tugon ni Masek na isang bagay na kilala sa mga demonyo at hindi sila nagsisinungaling, kahit sa kapwa nila at sa puntong iyon ay nagsimula na silang magtulungan sa investigasyon, hindi na sila nagsayang ng oras at araw-araw silang lumalabas para humanap ng sagot anumang pwedeng magdala sa kanila sa totoong may sala. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap nila at lumipas ang panahon at wala pa rin silang natuklasan tungkol sa mamamatay tao, matapos ang isang mahabang gabi ng walang tigil na paghahanap ay napagdesisyonan nilang magpahinga muna at bumalik sa tahanan ni Masek. Habang umiinom sila ng alak ay tinanong ng may-ari kung bakit pinapatay ni Ginga ang kapwa niya demonyo. Sagot ni Ginga simple lang dahil sa pera at kaunti na lang ang mga tao sa bansa na hindi galit sa mga demonyo at handang magbayad ng malaki para ipapatay ang mga ito. Alam ni Masek na ang taong ito ay hindi gumagawa ng kahit ano nang walang mabigat na dahilan, hindi raw niya huhusgahan ang intensyon ni Ginga lalo na habang iniinom nila ang alak na binili gamit ang maruming pera ng lalaki. Pero may nangyaring hindi inaasahan si Ginga o mas tamang sabihin ang dating Genta ay napatawa sa biro. Tinanong ni Masek kung may iba pa bang dahilan sa likod ng ginagawa niya at ipinaliwanag ng Ronan na ginagawa niya ito para sa kapangyarihan, ginawa na raw niyang layunin sa buhay na pigilan ang isang partikular na demonyo. Tinanong ni Masek kung ang ibig sabihin ba ng pigilan ay patayin at sagot ni Ginga na dati siyang tao, pero nang mapanood niyang pinatay ng demonyo ang babaeng minahal niya, doon siya nagbago at simula noon ang pagpatay sa mga demonyong nagbabanta sa tao ay tila naging likas na lang sa kanya. Pero hindi pa rin niya diretsyong sinagot ang tanong kaya't muling kinulit siya ni Masek na talaga bang balak niya talagang patayin ang halimaw na iyon, biglang bumalik sa isipan ni Ginga ang alaala ng araw na magkasama sila ng kapatid niyang babae sa dambana. Sabi niya na hindi siya magpapasya hanggat hindi muling nagtapat ang kanilang mga landas pero anuman ang mangyari ay kakailanganin niya ng kapangyarihan. Pagkatapos niyang magbukas ng damdamin at binalik ni Ginga ang tanong kung ano naman ang gagawin ni Masek pagkatapos niyang makabawi para sa asawa niya at diretsahan ang kanyang sagot na wala, isa pa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang mamuhay bilang tao ay dahil ayaw niya sa karahasan, ayaw niyang maging target ng mga tao at ayaw rin niyang lumaban sa kapwa niyang demonyo.
Ang tanging gusto niya ay ang mamuhay ng tahimik at dahil hindi na niya ito magagawa kasama si Hatso, umaasa siyang makakahanap siya ng kapayapaan sa pagtanggap na mag-isa na lang niya tatahakin ang daan na ito, kahit kailanman ay hindi mawawala si Hatso sa kanyang isipan. Habang naantig sa mga salitang iyon at naalala ni Junior ang sinabi noon ni Masek na hindi siya ang tipo ng taong gumagawa ng bagay ng walang dahilan, pero baka mali si Masek sa pagtingin sa kanya at dahil ang totoo si Ginga ay tuluyan ng nilamon ng galit sa sarili niyang kapatid. Kinabukasan ay bumalik ang dating bantay ng Kadono Village sa paborito niyang soba spot, tinatanong ni Afo kung nahuli na ba niya ang kriminal pero hindi maalala ni Ginga kung kailan niya sinabi na may hinahabol siya. Sagot ni Afo ay nahahalata lang niya dahil sinabi ni Ginga na ang trabaho niya ay pumatay ng mga demonyo. Napakamot si Ginga at inamin na hindi pa siya sinuswerte nitong mga araw at biniro naman siya ng chef na mahirap ang buhay ngayon para sa lahat. Binago ni Ginga ang usapan at sinabi na isang waitress na kasing bait ni Afo dapat ay dinudumog ng mga customer, sayang nga lang at parang kapos sa oras at pera ang mga tao sa Ido. Biglang sumingit ang ama ni Afo at tinanong kung seryoso ba si Junior sa sinabing magaling ang anak niya. Sagot niya ay malamang 8 sa 10 tao ay magsasabi ng pareho at tuwang-tuwa ang ama at sinubukan na urong si Gina patungo sa kanyang anak, sabi pa niya na hindi pa yan nagkakaroon ng totoong relasyon sa buong buhay niya. Pero agad na nagsalita si Afo, sabi nito na balang araw ay aalis din siya at mamumuhay ng sarili niya pero sa ngayon, gusto lang muna niyang manatiling anak ng kanyang ama. Humingi siya ng paumanhin kung naging awkward ang sitwasyon pero binaliwala lang ito ni Gina. Sa katunayan ay tingin niya ay mabuting tao ang ama ni Afo at dahil nandoon na rin ang usapan, maingat na tinanong ni Afo kung ganoon din ba ang tingin ni Gina sa kanyang sariling ama, ipinaliwanag ng mandirigman na may nakababata siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Susan. Madalas itong bugbugin ng kanilang ama at palagi nitong sinasabi na hindi siya tunay na bahagi ng pamilya, kaya isang araw, dinala ni Gina si Susan at tumakas sila palayo sa kanilang tahanan at mga bata pa lang sila noon. Tinanong ni Afo kung nagagalit ba siya sa kanyang ama at sagot niya ay hindi at sa totoo lang, naiintindihan niya ang pinagdadaanan ng kanyang ama maliban sa isang bagay, hindi palaging lumalabas ang mga bagay ayon sa gusto natin. Bago lumubog ang araw ay nagkita muli ang dalawang investigador para magpalitan ng impormasyon, pero hanggang ngayon bigo pa rin ang kanilang misyon at wala man lang kahit isang pahiwatig na makakatulong para matonten ang kriminal. Biglang may napansin si Masek at itinuro ito at napansin ni Ginga na si Afo ay nasa kalsada pa sa ganoong oras, nag-aalaga ng mga halaman na ipinaliwanag niya sa kasama na isa lang itong kakilala mula sa kainan na madalas niyang puntahan. Sa totoo lang ay napagpasyahan ni Ginga na lapitan si Afo at binanggit ni Afo ang ganda raw ng buwan at tinanong kung mag-isa lang ba siya. Dito napansin ni Ginga na wala na sa tabi niya si Masek at bigla na lang may bumubulong sa tainga niya si Masek pala. Sinabing ginawa na niyang invisible ang sarili niya at ayaw raw niyang istorbohin ang binata sa paghatid sa dalaga pauwi, ayaw nilang may masama na mangyari kay Afo. Nagkunwaring normal lang si Ginga at tinanong si Afo kung anong ginagawa niya sa kalsada sa ganoong oras ng gabi, sagot niya ay lumabas lang siya para makita ang cherry blossoms at akala ni Ginga ay nakatayo siya sa harap ng isang puno ng willow, pero mahinahon na itinama siya ni Afo. Ang bulaklak na hawak niya ay ipinaliwanag niya na tinatawag na snow willow, kapag bumubuka ang mga bulaklak nito at unti-unti silang nalaglag parang nyebe sa sanga ng willow tuwing taglamig at doon nakuha ang pangalan, pero hindi ito tunay na willow kasapi ito ng pamilya ng cherry blossom. Aminado si Ginga na hindi niya makita ang pagkakahawig ng mga cherry blossom na iginagaya ang hitsura ng isang willow. Pero hindi talaga willow at kahit pamukha silang ganoon at sa huli ay baka hindi rin talaga sila alinman sa dalawa, sa kakaibang paraan ay naawa ang Ronan sa bulaklak. Pero para kay Afo na maganda ito at maaaring hindi ito tunay na willow o cherry blossom, pero namumulaklak pa rin ito ng maganda at may halaga na rin iyon, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ng snow willow para sa sarili nito, pero naniniwala siyang hindi nito tinitingnan ang sarili bilang isang hangkag o malungkot na nilalang. Kasi kung ganoon bakit pa ito mag-aabala na mamulaklak taon-taon, at kaya raw hindi kailangan ng bulaklak ang awa ni Ginga kahit anuman ang itawag natin dito at sa pagdating ng tagsibol, patuloy pa rin itong mamulaklak taon-taon at laging may dalang bago at magagandang bulaklak. Napatawa si Ginga at sinabing na iyon pala ang ninja style ng mga bulaklak, natawa rin si Afo at sa huli inalok ni Ginga na ihatid siya pauwi dahil baka nag-aalala na raw ang ama niya.